Kumuha na tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong may binabantayang bagong low pressure area sa bandang Luzon. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, wala na ang bagyong Luis pero posibleng masundan agad yan dahil may bagong bagyo na nagbabadyang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Short recap muna tayo. Ang bagyong Luis ay naging low pressure area na lang po yan kagabi at kanina tuluyan na pong nalusaw yung LPA na yan. Yun nga lang may bago pong nabuo na low pressure area dito sa bahagi po o kanluran ng La Union na kagabi rin ito at tumaas na po ngayon yung tsansa niya na maging bagyo. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Meron na po itong high chance na mabuo bilang bagyo at sakaling matuloy ay tatawagin na bagyong Maymay. Ayon po sa pag-asa, posibleng pansamantala itong maging stationary o halos hindi po muna gagalaw pero pagkatapos niyan ay pwede po itong kumilos pasilangan o pabalik po dito sa kalupaan. Ibig sabihin may chance na tumama yan sa Ilocos Region at dahil po sa interaksyon nito dito sa kalupaan ay posible rin humina agad at bumalik sa pagiging LPA. Yung mga kaulapan po nito ay pwedeng sumama dun sa sirkulasyon naman nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Typhoon Dolphin, yan po yung international name, huling namataan, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At tagay po ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour, yung bugso naman 190 kilometers per hour at yung pagkilos nito ay pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, nananatili yung tsansa nito na pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kung yan po ang mangyari, bibigyan naman ito ng local name na Neneng. Dadaplis lang naman yan at hindi po magla-landfall dito sa Pilipinas. Pero pumasok man dito sa PAR o hindi, palalakasin pa rin po nito o hahatakin ito pong southwest monsoon o yung hanging habagat kaya magiging maulan pa rin sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po sa Luzon at ganun din sa Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na po ng ulan na dito yan sa Ilocos Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon at pati na rin sa Mindoro Provinces. Nakikita po natin meron kaagad na mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Ilocos Sur, Pangasinan, ganun din po sa may Zambales, Bataan at probinsya ng Mindoro. Sa hapon at gabi naman, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Posible pa rin po yung heavy to intense rains, kaya po posible pa rin yung mga banta ng baha o landslide. Kaya doble ingat po. At sa Metro Manila, maaga pa lang posible na po yung mga pag-ulan sa ilang lungsod at pwedeng maulit na naman yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya make sure may dala pong payong kung lalabas ng bahay. May tsansa rin ng ulan sa umaga. Dito po yan sa may bahagi ng Antique, pati na rin sa Negros Island Region. At pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin sa Samar and Leyte Provinces. At dito naman sa Mindanao, kasama po sa makakaranas ng pag-ulan, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin ang ilang bahagi ng Soc-Sargen. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.